Sumunod ka sa probinsya, Marimar ha. Hihintayin ka namin doon ni na tita. Paalam ni na Mavic at Kay na halos maluha pa. Pabalik na kasi ang mga ito sa probinsya. Tumangutango naman ako sa mga ito pagkatapos. Uuwi rin ako doon, huwag kayong mag-alala. Nang bitawan ko mga ito ay nagsimula ng maglakad ang mga ito palabas ng gate. Napatingin naman ako kay Greg at gumiti dito. Nginitian din ito ako pabalik. Hangad kong kaligayahan mo, Binibini. Sabi pa nito sa akin bago kumaway. Nang makaalis ang mga kaibigan ko at si Greg ay nagsimula na akong maglakad papasok ng bahay. Napabuntong hininga ko nang sumalubong sa akin ang tahimik na paligid. Sinimulan ko na rin ang mga dapat kong gawin. Ngayon ay nandito na ako sa may sala habang nanonood ng English movie. Natapos ko na lahat ng dapat kong gawin kaya naman naisipan kong manood habang naghihintay sa pagdating ni Marcos. Hindi ko maiwasan na hindi mapatingin sa orasan na nakasabit sa may dingding. Napakunot noo ako nang mapagtanto ko na malapit na ang hating gabi. Ang sabi ni Marcos ay uuwi siya ng maga, pero bakit wala pa rin siya hanggang ngayon? Naitanong ko pa sa aking sarili habang nagpapasimangot. Napatingin pa ako sa may kusina kung saan nakahain ang mga pagkain na niluto ko para sa binata. Napabuntong hininga na lang ako ulit at muling ibinalik ang paningin sa panonood. Nagulat pa ako nang bigla na lang tumunog ang cellphone na nasa tabi ko. Mabilis ko iyong kinuha at sinagot ang tumawag. Hello sir? Masaya na sagot ko sa tumatawag. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa mula sa kabilang linya dahilan para mawala ang ngiti ko. It's me, Rafael. Natatawa na bungad pa sa akin ni Rafael sa kabilang linya. Tumikim pa muna ako para mawala ang pagkapahiya ko. Bakit ka napatawag? May balita na ba? Tanong ko naman dito. I have a good news and bad news for you, Marimar. Anong gusto mong unahin ko? Good news. Okay. The good news is, I found his dad, but the bad news is, he doesn't want to mingle with his son's business, so that means, we failed in finding investor. I'm sorry, Marimar. Wika ni Rafael. Nalungkot ako sa nalaman. Lahat ginawa namin ni Rafael para mahanap at makausap ang dad ni Marcos dahil alam ko na ito lang ang makakatulong sa kumpanya ng binata. Nalaman ko kasi na isa ring kilalang businessman si Manuel Del Ruiz na siyang dad ni Marcos. Okay, salamat Rafael. Ako nang bahala. Sagot ko na lang dito bago pinutol ang tawag. Nangihina akong napasandal sa sofa. Nagising ako nang maramdaman ko na para akong nakalutang. Nang imulat ko ang aking mata ay bahagya pa akong nagulat dahil buhat-buhat na ako ni Marcos papunta sa kwarto. Hindi ko man lang namalayang pagdating nito. Marcos? Kanina ka pa? Tanong ko rito. Inilapag ako nito sa higaan ko at nilagyan pa ako ng kumot. Ngumiti ito sa akin bago ginulo ang aking buhok. Kararating ko lang. Take a rest. I have to go. Wika nito at tumayo na ulit. Napakunot noon naman ako. Ha? Kararating mo lang tapos aalis ka na naman? Naguguluhan na tunong ko rito. Bumuntong hininga ito. I'm sorry babe. I'll be more busy because of business matter. I really have to go. Wika nito bago ko hinalikan sa noo at nagsimula ng maglakad palabas ng aking kwarto. Okay, ingat ka sa trabaho at huwag magpapalipas ng gutom. Pahabol ko dito na ikinilingon nito sa akin. Napangiti ako nang ngumiti rin ito. I love you. Dagdag ko pa pero mukhang hindi na nito iyon narinig dahil nagpatuloy na ito sa paglabas ng aking kwarto. Sinundan ko na lang ito ng tingin. Simula ng araw na iyon, lumipas ang 2 linggo na ganun lang ang naging buhay namin ni Marcos. Maghihintay ako sa pag-uwi nito at ito naman ay uuwi lang para tignan ako at magpalit ng damit at pagkatapos ay muli na namang aalis. Madalas din kaming magkasalisi ng oras dahil may mga beses na wala ako sa bahay sa tuwing uuwi ito dahil sa aking learning session at dahil din sa ginagawa kong pagkumbinsi sa daddy nito na maging investor sa kumpanya ng anak nito. Napangiti ako nang marinig ko ang pagbukas ng kwarto ni Marcos. Dito ko na ito hinintay para hindi kami magkasalisi at pinilit ko rin na hindi makatulog para makapag-usap naman kami ng binata. Babe, bungad ko dito pero mukhang hindi ako nito narinig dahil basta na lang ito humiga sa kama nito na para bang hindi ako napansin.
Ipinikit nito ang mga mata bago nagpakawala ng isang buntong hininga. Halata rin sa itsura nito ngayon na sobrang pagod ito. Bumalot ang katahimikan sa loob ng kwarto. Nagsimula ako ritong lumapit para alamin kung tulog na ba ito. Napabuntong hininga na lang ako nang mapagtanto ko na tulog na nga ang binata. Nakaramdam man ng kaunting hinanakit para sa nobyo ay sinimulan kong alisin ang suot nitong sapatos at medyas. Inayos ko rin ito sa pagkakahiga. Kinabukasan ay inasahan ko na magigising ako na katabi ko pa sa kama si Marcus. Pero nagkamali ako dahil wala na ito at basta na lang umalis pabalik sa trabaho na wala man lang paalam sa akin. Hindi ko na napigilan na mapaluha. Hindi ko lang maiwasan na hindi malungkot sa nangyayari. Lalo pa akong nasaktan nang mapagtanto ko na tama ang sinabi noon ni Ami sa akin. I'm useless for Marcus. 3 linggo na ang lumipas pero hindi pa rin ako sumusuko na kumbinsihin ang dad ni Marcus na maging investor sa kumpanya ng anak nito. Ngayon nga ay pumunta ako sa opisina nito para personal itong dalhan ng pagkain. Naisip ko rin na puntahan din mamaya sa opisina nito si Marcus para naman sorpresa ito. Napangiti ako sa naisip. Why are you too eager to make me say yes, Iha? Bakit hindi na lang kayo humanap ng ibang investor? Tanong sa akin ni Tito habang pinagmamasdan ang ginagawa kong pag-aayos sa mga pagkain na nasa ibabaw ng lamesa nito. Ngumiti pa muna ako rito. Dahil alam ko po na hindi niyo po matitiis ang anak niyo at gusto ko rin po sanang makita si Marcus na masaya po kasama niyo. Gusto ko rin pong maramdaman ni Marcus ang suporta ng isang ama kahit hindi po buo ang pamilya niya. I want him to feel complete despite of having broken family. Sagot ko sa tanong nito. Pinagmasdan naman akong mabuti ni Tito bago ngumiti. And I don't want him to suffer anymore and see how his effort and hard work fades away. Dagdag ko pa habang nilalagyan ng pagkain ng plato nito. You are very sweet, Iha. Do you really love my son that much? Hindi na wala ang ngiti na tanong pa nito sa akin. Agad naman akong tumangu-tango rito. I really love him, Tito Manuel. He found the one. You are perfect for him, Iha. Dagdag pa ni Tito Manuel dahilan para mapangiti ako ng malawak. Salamat po, Tito. Hindi ko na naituloy ang iba ko pang sasabihin dahil bigla na lang akong nakaramdam na tila maduduwal. Tito, pwede po bang makagamit ng banyo nyo? Napahawak na sa tiyan na tanong ko kay Tito. Pakiramdam ko ay anumang oras ay masusuka ako. Napansin ko naman na biglang nataranta si Tito. Sure, Iha. Laro ng banyo. Agad na sagot ni Tito na napatayo pa para ituro sa akin ang banyo. Mabilis naman akong naglakad papunta roon. Are you okay, Iha? Narinig ko pang tanong sa akin ni Tito pero dahil hindi ko na nagawa pa iyong sagutin. Dahil tuluyan na akong pumasok sa loob ng banyo. Nang makarating ako sa loob ng banyo ay hindi ko na napigilan ng masuka. Pinagpapawisan na rin ako at nakakaramdam na naman ako ng pagkahilo. Katulad ng madalas mangyari sa akin tuwing umaga nitong mga nakaraang araw. Napatingin ako sa salamin nang matapos akong dumuwal at napangiwi ako nang makita ko ang sariling refleksyon sa salamin. Agad akong naghilamos at naglagay ng makeup at lipstick para hindi mapansin ang tamlay sa mukha ko. Pakiramdam ko kasi ay nauubusan ako ng lakas tuwing matatapos akong dumuwal kahit wala pa naman akong nilalabas na kahit na ano. Tiningnan ko rin ang mga mata ko na madalas kong napapansin na parang antok at gustong pumikit. Ano ba ang nangyayari sa akin? Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga bago naisipang lumabas ng banyo. Nang makalabas ako ng CR, ay agad kong napansin si Tito na nakangiti sa akin habang nakaupo sa swivel chair nito. Napakunot noon naman ako dahil sa pagtataka. Payag na ako, Iha. Po? Naguguluhan na tanong ko rito. Hindi ko kasi alam kung ano ang ibig nitong sabihin. Payag na akong maging investor ng Del Ruiz Company, so you don't have to worry, Iha. Sagot nito habang nakangiti. Agad naman akong napangiti sa sinabi nito. Talaga po, Tito Manuel? Hindi po ba kayo nagbibiro? Marami pong salamat, Tito, kung... Call me Dad, Iha. Putol nito sa sinasabi ko. Napamaang naman ako dahil sa pagkabigla. I want you to call me Dad, Iha, for me to be grandfather of you and my son's child. Congratulations, Iha. Masaya ang boses na dagdag pa nito.
Napakunot noon naman ako sa sinabi nito. Child? Ano pong ibig niyong sabihin, Tito? I think you are pregnant, Iha. Sagot ni Tito Manuel na halata sa ekspresyon ng mukha ang tuwa. Napamaang naman akong lalo dahil sa sinabi nito. Sinunod ko ang utos ni Tito Manuel na bumili ng pregnancy test para masiguro ko ang hinala nito. Hindi ko alam kung bakit parang masaya ko sa hinala ni Tito na baka buntis ako. Napangiti ako at sinimulang ilibot ang paningin sa kabuuan ng Del Ruiz Company para maghanap ng banyo na pwede kong gamitin. Naisip ko kasi na kumpirmahin muna ang hinala ni Tito bago tumuloy sa opisina ni Marcus para kung sakaling totoong buntis nga ako ay agad ko iyong masasabi rito. Nang makakita ko ng banyo na para sa mga babae ay excited akong pumasok doon. Kinakabahan na dahan-dahan kong tinitingnan ang resulta. Bigla ay parang tumulon sa tuwa ang puso ko nang makita ko ang 2 guhit sa pregnancy test. Positive. Buntis nga ako. Natutuwa na sabi ko pa sa aking sarili. Masaya akong lumabas sa banyo pero natigilan ako dahil paglabas ko ay may nakabunggo ako dahilan para mahulog ang pregnancy test na hawak ko. Agad yung pinulot ng nakabangga sa akin. You were pregnant. Garalgalang boses na wika ng babaeng nakabangga sa akin. Napakunot noo ako at natigilan nang makilala ko si Ami na ngayon ay nakatingin sa akin. Napansin ko ang luha sa pisngi nito na agad din naman itong pinunasan para tingnan ako ng masama. I underestimate you. You are really something. Nagpabuntis ka pa talaga ha, para masiguro mo na sa iyong bagsak ni Marcus. This is unbelievable. Ang galing mo ding babae ka. Natatawa at sarkastikong wika sa akin ni Ami. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang aking sarili. Ayos lang kahit anong sabihin mo sa akin, lalo na't wala naman akong tinatapakan na tao. Wika ko naman dito sa malumanay na boses bago ito tinalikuran. Narinig ko naman ang sarkastiko nitong tawa. Are you happy? Tanong pa nito sa akin na ikinatigil ko sa paglalakad. Napakunot noo ako. Sa tingin mo magiging masaya ka pa rin kapag nakita mo to? Dagdag nito at ikinalingon ko dito. Nawalan ako bigla ng imik nang makita ko mula sa cellphone nito ang isang video kung saan kasama nito si Marcus. Mabilis kong inagaw ang cellphone mula rito at pinakatitigan ng video. Nakaramdam ako ng panghihina at kusa na lang tumuha ang luha ko nung makita ko na hinahalikan ni Marcus si Ami at parang nasa isang kwarto ang mga ito. Sunod-sunod ang naging pagtulo ng luha ko nang makita ko ang sunod na pangyayari sa video kung saan nasa tabi na ni Ami ang boyfriend ko habang nasa kama. Narinig ko ang pagtawa ni Ami bago ito inagaw sa akin ng cellphone nito. Pakiramdam ko ay bigla akong nawalan ng lakas. We enjoy the night. He is really good in bed. Natatawa na wika pa nito bago ako nito iniwan sa loob ng banyo habang natitigilan. Nang mawala ito sa paningin ko ay hindi ko na napigilan ng mapahagulgol. Ang buong akala ko ay trabaho lamang ang inaatupag ng manloloko kong boyfriend pero nagkamali pala ako. Hindi ko lubos maisip na magagawa iyon ni Marcus sa akin. Dahil sa sobrang sakit, hindi ko na naman napigil ng sunod-sunod na pagtulo ng mga luha ko. Nang mapagod ako sa pag-iyak ay sinimulan kong pakalmahin ang aking sarili. Naisip ko na kailangan kong makausap si Marcus para hingi ng paliwanag nito. Napahawak ako bigla sa aking tiyan. Pilit akong ngumingiti bago nagsimulang lumabas ng banyo kahit pa alam ko na mugto ang mga mata ko dahil sa pag-iyak. Pagkarating ko sa tapat ng pinto ng opisina ni Marcus ay hindi na ako nag-abala pang kumatok. Sa pagbukas ko ng pinto ay lumikha iyon ng ingay kaya napatingin sa gawi ko ang mga tao na nasa loob ng opisina. Napamaang ako at agad na napatalikod nang bumungad sa akin ay ang tagpo sa pagitan ni Ami at Marcus. Nakita ko na naghahalikan ng mga ito habang nasa loob din ang sekretary nito. Nakita ko rin ang paraan ng pagkakayakap ni Marcus sa likod ni Ami na para bang ingat na ingat ito. Nasaktan ako bigla sa aking nasaksihan. Naramdaman ko naman ang pagtulo ng aking luha kaya nagsimula na akong maglakad papalayo. Babe? Narinig ko pang tawag sa akin ni Marcus pero hindi ko ito nagawang lingunin. Sobrang nasasaktan ako sa mga nakita ko. Stay here, Marcus. Narinig ko naman na sigaw ni Ami. Nararamdaman ko na sumunod sa akin si Marcus kaya nagsimula na akong tumakbo palabas ng gusali. Agad din akong pumara ng taxi at pumasok doon.